Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang nakakalungkot na balita na talagang nakakadismaya at maraming nadismaya na ating mga kababayan na Pilipino dahil talagang linabas na nga ni Kuting ng Norte ang totoo ng kulay dahil ilalagay niya na naman si Mar Rojas bilang DA Secretary ng Department of Agriculture, mga kaibigan. Talagang nakakalungkot na talagang ang unity na pinapangako noon ay talagang ginamit lamang pala ito para mabilog ang ulo ng ating mga kababayan na Pilipino para iboto si Kuting ng Norte na ito dahil ang unity na kanyang tinutukoy ay unity pala ng mga pulawan or mga pinklawan na dilawan. Dito nga natin mapapatunayan na talagang mas masahol pa sa hayop kung maggamit si Kuting ng Norte na ito at talagang papabayaan niya na ang ating mga farmers, ang mga fishermen at mga umaasa na mahihirap na ating kababayan na talaga naman na ang pangako ni BBM ay talagang wala na. Ito na ang katapusan dahil maghahari na naman ang mga pulawan at talaga pala kaya pala gusto nilang pabagsakin si Vice President Sara Duterte dahil may maitim pala silang balak na talagang paparusahan nila ang bansang Pilipinas at gusto nilang ubusin ang kaban ng bayan at lalayo na lamang sila pagkatapos ng kanilang mga termino. Kaya ang sigaw ng bayan habang maaga pa ay bumaba na si Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang ating matagal na kaibigan, anak ng Kapis, nandito rin po si ang dating senador, and secretary, lahat na yata na hawakan mo. Mar Rojas, nandito po. Baka hindi nyo po alam nyo po, kami ni Mar, matagal na po kaming magkaibigan. At kahit na hindi kami magkapanig kuminsan sa politika, matagal kaming nagsama sa New York at sana naman habang nandito siya hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin nung nasa New York kami dahil bachelor pa po kami at marami kaming mga adventure na magkasama. Kaya po nakakatuwa na matagal ko na po siyang hindi nakausap at mabuti naman nagkaroon ng pagkakataon na nag-uusap kami dito pa sa Capiz. Inamin ng Pangulo na very close sila ni Mar Rojas. Kahit nung binata pa sila sa New York. Bakit sila nagsama sa New York? Dahil kay First Lady Liza Araneta Marcos. Dahil pinsan ni Mar Rojas, si First Lady Liza, nagsama sila doon. So, basically, may pinagsamahan. Plus, nung senador pa sila, I think, sama sila sa Senado, may ano talaga. So, ano ang ibig sabihin nitong pagsasama nilang dalawa? Binanggit nga ng Pangulo na matagal silang hindi nakita. Ngayon, nakita na. Tapos, agriculture-related pa. Namigay ng smuggled rice. Ano sa tingin nyo? May ibig sabihin ba? Ako, haka-haka ko lang ito. Yung napapanahon na talagang mag-step down si Pangulong Marcos as DA Secretary dahil dyan siya bumabagsak sa kanyang satisfaction rating. Kailangan niyang mamili ng isang permanent na DA Secretary. Yung una niyang napili, si Francisco Teo Laurel Jr., parang wrong timing. Naunahan sila ni Maharlika at billionaire.com. So, ngayon, hindi pa nila dinideny na yun ang gusto ng Pangulo. Kailang wala pang announcement. Most likely na baka yung feedback na na-receive nila is negative.
Kasi nga, bilyonaryo, tapos campaign donor pa nung nakarang eleksyon. 30 million pesos ang kanyang kinontribute, masamang dating. Plus, very clear na there is conflict of interest. Kaya sa tingin ko, testing the waters, hindi nila itutuloy yang si Francisco Tio Laurel Jr. Baka ito na si Mar Rojas kasi matagal na yang lumabas na balita. Noon pa, last year pa yan, early this year, may mga kumalat ng balita na mabibigyan ng cabinet post itong si Mar Rojas. Kasi nga, pinsan sila ni First Lady Lisa. So ano sa tingin nyo? Itutuloy na ba yung matagal na plano ni First Lady na bigyan ng cabinet post si Mar Rojas? Kung hindi man itong DA, baka iba. Ako, malakas ang kutob ko. Because of connection ni First Lady Lisa at ni Mar Rojas, mabibigyan ng pwesto itong si Mar Rojas. So, dito na makita na yung unity pala, unti-unti nang nag-breakdown ang nangingibabaw na ito ng dilawan. Okay? So, napakalakas talaga ang influensya ni First Lady Lisa dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Okay, so ito, gusto kong i-share sa inyo yung talumpati ng Pangulo sa pag-distribute ng smuggled rice sa Capiz. Binanggit na naman niya yung kanyang resolve, ang kanyang kampanya against smuggling. Ano lang binanggit niya? Yung smuggled rice sa Zamboanga, yung dinidistribute. Binanggit niya na yan, nakakuha tayo ng bigas sa Zamboanga. Bakit hanggang ngayon, wala pa siyang mabanggit, maipangalan na sino yung smuggler? Yan ang palagi kong binabantayan. Wala. Noong isang araw, nagbanggit siya ng 4 na pangalan ng warehouse bodega. I am very dissatisfied sa ganong pronouncement ng Pangulo. Gusto ko pangalan. Wala. Habang wala siyang binabanggit na pangalan, tingin ko sa Pangulong ito malamya. Hindi tutuhanan ang kanyang kampanya against smuggling. Kaya dito, maririnig nyo mamaya, pinagmayabang na naman niya yung Zamboanga na nakuhang bigas. And then, may sinabi pa siya na to me, wala sa puso. Pakitang tao, sabi niya sa mga audience niya, huwag kayong mag-atubili, kung kailangan nyo ng tulong, lumapit lang kayo sa gobyerno. Wala na yon. I do not believe him. There's no sincerity on his words. Itong Pangulo natin nung una, ganahan akong makarinig kung mag-speech. Ngayon, wala na. Nandidiri na ako. Kasi ipokrito. Hindi galing sa puso. Ito, nagmamayabang na nagdi-distribute ng bigas. Okay naman. Nakakatulong yung bigas. Kailang, dapat mo bang ipagmalaki smuggled rice? So, ganyan na po ang ng Pangulo ngayon. Wala na. Malayo sa kanyang ipinangako na bayan babangon muli. Sige po, pakinggan natin ang speech ng Pangulo. Noong nakaraang buwan lang po ay nagatid ng tulong ang DSWD at DTI sa ating mga rice retailer dito sa inyong probinsya upang matulungan sila sa kanilang mga negosyo. Dumayo po ulit kami dito ngayon upang personal na maghatid ng libreng bigas sa mga minamahal nating kapisnon upang makabawas sa inyong alalahanin sa pagkain. Muli na naman po kaming nagsasanib puwersa kasama po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DA, DSWD, DOLE, DOH, TESDA, CHED, Philippine Coconut Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Agricultural Training Institute upang muling ilapit sa inyo ang kanilang mga serbisyo. Naway masulit po ninyo ang pagtitipong ito sapagkat ito po ay para talaga sa inyo.
Ngayong 2023, mahigit 10,000 benepisyaryo mula sa inyong lalawigan ang nakatakdang makatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program o yung RFFA. Dagdag po rito, marami rin pong mga maliliit na mga magsasaka na matutulungan ng Rice Competitive Enhancement Fund o yung tinatawag na RCEF sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla, mga pagsasanay at seminar at pagpapahiram ng puhunan para sa kanila. Dahil dito, inaatasan ko ang DA at ang Department of Finance na pabilisin na ang pagmamahagi ng mga benepisyong ito. Umpisa pa lang po ito sa mga hakbangin ng gobyerno upang mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Mula sa pagpapalakas ng agrikultura ng bansa at sa pagpapalawig ng mga benepisyong handog ng iba pang mga sektor. Masaya po ako na makitang maraming natutulungan ang ating mga proyekto. Ibig sabihin lamang po nito ay tama ang tinutungo ng ating direksyon para sa pamumuno. Ang hiling ko lamang po ay lalo ninyong pag-ibayuhin ang inyong sipag at tiyaga upang sa gayon ay mapabuti ninyo ang inyong buhay at makatulong sa ibang mga Pilipinong kailangan din ng kaagapay. Higit sa lahat, makiluhok sa pagbabantay sa ating lipunan. Marami po rin po tayong malaking nakakapanloloko ng kapwa. Tunay po ang nakakagalit ng mga smuggler at hoarder na yan. Nasisira ang daloy ng merkado, kaya tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa kanilang mga iligal na gawain. Kaya naman, nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso na maamyendahan ng ilang batas upang tuluyan ng maging krimen ang agricultural economic sabotage at mapabigat ang parusa dito. Mga kababayan, gaano man kalaki ang kanilang sindikato, tulad na natimbog natin sa smuggler sa pier ng Zamboanga noong buwan ng Agosto, wala pong binabatbat yan sa nagkakaisang nating lakas. Kaya kung may nalalaman po kayong sangkot sa mga ganitong transaksyon, huwag po kayong matakot na magsuplong. Tandaan po ninyo, kasabay ng pagsulong ng bagong Pilipinas ay ang pagkakaroon ng panatag, masagana at matatag na buhay. Ang kinin po natin ito. Maraming salamat sa inyong lahat at kayo ay maging kasama natin sa pagpapaunlad at pagpapaganda sa buhay ng bawat Pilipino. Ito po ay ang ating ginagawa. Pagpatuloy na makapagbigay ng tulong sa lahat ng ating nalalamang na nangangailangan. Kaya po, huwag po kayong nagdadalawang isip na magsabi kung kayo po ay nasa alanganin, kung kayo po ay nangangailangan, at ang pamahalaan ay gagawin ng lahat upang kayo ay bigyan ng tulong. Maraming salamat po. Mabuhay ang buong lalawigan ng Capiz. Magandang umaga po sa inyong lahat. Namisita siya sa Pag-asa Island. Okay naman, hindi naman bawal kasi Speaker of the House siya. Kaya lang, to me, trabaho yan ng nasa executive department, trabaho ng defense establishment. Tanong, ang presidente as commander-in-chief, nagbisita na ba siya sa Pag-asa Island? Tell me, wala akong maalala. Parang hindi pa. Dapat ang ating Pangulo, bisitahin niya ang Pag-asa Island. I think si Tatay Digong bumisita dyan Defense Secretary Lorenzana bumisita. I'm not sure ngayon kung itong bagong Defense Secretary Chodoro nakabisita na. Sila ang dapat magbisita. Ano pa? Of course, yung AFP generals, bisitahin nila yan. Ako personally, kahit retired na ako in my civilian capacity, gusto kong bisitahin yan may narinig akong kwento, mga Marines. Hindi pa masyadong magulo ang Pag-asa noon. Mga Marines, ang kwento nila,
ah, magpunta lang daw dyan sa Dalampasigan, sa beach ng Pag-asa, magdala ng tinapay. Ganyan lang daw nila ang tinapay sa kamay nila sa tubig, lalapit na daw ang mga isda. Ganyan ang description ng mga Marines na narinig kong nagkwento. So talagang mayaman sa natural resources ang Pag-asa. At maganda yung plano ng gobyerno, Department of Tourism, gawin nilang tourist destination. Babantayan ko dyan, ilalagay ko dyan isulat ko sa aking bucket list. Papasyal ako dyan sa Pag-asa Island as a tourist. Okay? Balik tayo kay Speaker Martin Romualdez. To me, sumusobra na siya. Hindi niya trabaho yan eh. Ano yung mga sobrang, I'm sorry to say, paepal, papogi, kampanya na ba ito? Yung awareness campaign, pakita na, ito ako. Malala ko yung expose ni Madam Maharlika, mamimigay daw siya ng bigas eh. Freedom from hunger. Okay, Martin Romualdez, Malaya rice. Galing daw sa, smuggled rice. Tama-tama ngayon na confiscate na ng government, na seize, yung halos 300,000 sacks of rice na. Di pwede nang ipamigay. Ang presidente ngayon, very busy. Ngayon, October 6, murag nasa Capiz City. Halos araw-araw na lang ang presidente namimigay ng tig-isang sakong bigas sa mga beneficiaries ng 4-piece, which is good. Okay? Hindi ako against nun. The more rice na maibigay sa mga pobre, the better. Kaya lang, remember, smuggled rice yan. Ang bottom line, ang importante is, ano ang ginagawa ng gobyerno sa mga smugglers? Nakasuhan na ba? Wala pa sa tingin ko dahil mismong presidente, napakahina yung nagbanggit naman lang siya ng pangalan, pangalan lang ng rice mill ang binanggit niya. Wala siyang binanggit na mga tao na may-ari ng smuggled rice. So, balik tayo dito sa issue. Opinion ko lang ito, analysis ko lang ito. Talagang pumuporma na si Speaker Martin Romualdez para sa 2028. Napakaaga pa. Okay, so yang pagbisita niya ngayon pagbisita niya the other day sa Pag-asa Island, kasama na yan. And I believe, under na yan ng blessing ng Malacanang. Simulan mo na. Yan na, sinisimulan na. Okay, so ano pa yung mga iba niyang paipal? Yung pagpa-resign. Pinilit niyang mag-resign yung administrator ng Office of Transportation Security ng DOTR. Tingin niya, ano yan? Pabor sa kanya dahil, wow, may dating, may astig. Kasi na alam ni Speaker na maraming tao galit na sa nangyayari naiya dahil sa sunod-sunod na nakawan. Ngayon, siya ang nakaparesign sa OTS administrator. Di, tingin niya, mabango siya sa taong bayan. But to me, wala. Nakikita ko yung mga motibo niya. Ano pa, yung pag-raid sa warehouse noong August 24. Lahat yan, So, marami pang gagawin itong ating Speaker of the House. Babantayan natin ang alam ko ito, analysis ko lang ito, yung bigas na i-distribute niya, yung 5 kilos na sabi ni Marlica, isasabay niya yan sa sinimulan ni PBBM na
Bagong Pilipinas Service Caravan o Service Fair. Buong Pilipinas, iikot ang mga government officials, magdi-distribute magbigay ng government services. Parang government on wheels. So, registration ng national ID, passport application or renewal, driver's license, police clearance, NBI clearance, mga ganun. Mga basic naman yun. Tapos ang nakakapagano is, pinondohan ni PBBM ng 1 billion pesos. Alam ko, sasakay. Dito na sasakay si Speaker Romualdez pag naripak na nila yung freedom from hunger, yung mga tig 5 kilos, yan na. Sunod-sunod na. Si PBBM ngayon ang nangunguna, setting the pace o momentum para masanay ang taong bayan ng gobyerno na mimigay ng rice. After a while, maybe next month, yun na, ang bidang-bida na ang Speaker of the House, Martin Romualdez. So, freedom from hunger. Ano ba? 5 kilograms of rice. Mas okay ito kay PBBM dahil 25 kilograms sa isang pamilya, pwede na yon. Depende sa number of members ng family, 1 week to 2 weeks na yon, yung 25 kilograms. Kung totoo yung expose ni Marlica na 5 kilograms lang, 2 araw lang yun sa malaking pamilya. So, ano yung pakana nitong Speaker of the House na freedom from hunger? Ay, nako. Kung totoo itong sinasabi ng ating speaker na freedom from hunger, sana yung kanyang $2 million na dinonate sa Harvard, pag kinonvert pa niya yun ng bigas, 112 million pesos yun eh. Tama? 112 million ako. Ang dami ng bigas yun. So, instead na 5 kilograms, baka kaya niya nang magbigay ng half sack of rice, 25 kilograms eh. Mas maraming mapaligaya ang Pilipino. Kaya lang, ayan. So, nakita ko double prong approach yung kanyang visibility. Pakita ng good works. Tuloy-tuloy yan at the same time yung paninira kay BP Inday Sara. Yung tinanggalan na ng confidential intelligence fund si Inday Sara. I am sure, clear, talagang tutuloy na yan. Kasi, nakikita ni Speaker Romualdez na ginagamit ni Inday Sara yung kanyang confidential intelligence fund, yung pag-set up ng mga satellite offices of the Vice President all over the country, meron yan eh. Sa satellite office nito, lumalapit ang mga tao, humihingi ng tulong. It's a social action center or malasakit center, similar kay Senator Bongo. So diyan ginagastos ni VP Sara yung ibang pundo niya. Na to me, hindi naman yun masama. Kasi napupunta sa taong bayan. Nagkasakit, binigyan ng tulong. O may problema, may namatay, may ganito, binigyan ng tulong. At least napunta sa taong bayan. So, grabe, bantayan natin ang ginagawa ng makakaliwa at partnership sa kanilang amo. May bagong amo ang makakaliwa ngayon sa paninira kay BP Inday Sara. Ang pinaka-latest yung traffic incident sa Commonwealth. That was Wednesday ata. In-stop ng isang pulis yung traffic sa Commonwealth. Medyo matagal. Bakit? Dadaan daw si BP Sara. So maraming nagalit ng motorista. Yung pala, si BP Sara nasa Butuan City. Wala siyang engagement sa Quezon City. May loko-lokong pulis nag-stop ng traffic. Tapos, may video na in-upload. Ang in-upload na video, sinakyan ni Teddy Casino, ang former bayan mo na congressman,
in-upload niya sa kanyang Twitter or X. Nako, ang daming nanood, yun na, sinisira nila ang ating VP Sara. So, mga kapwa ko DDS, fight, fight, fight! Magtulungan tayo, depensahan ang ating VP Sara at bantayan ang galaw ng mga kalaban ng ating bansa. Well mga kaibigan, talaga naman nakakadismaya ang desisyon ni Kuting ng Norte at talagang sinabi pa niya na best friend niya itong pulpul na itong si Mar Roxas na ito. Kung matatandaan natin ay wala itong nagawa sa bansang Pilipinas kung di paninira lamang ang kanyang ginagawa at gumagawa ng mga fake news na talagang kunwari ginawa niya ito. Ngunit para lang pala sa pamumulitika, ngayon nga ay iuupo na bilang DE Secretary ng walang hiyang hinayupak ng Kuting ng Norte na ito at hindi na nag-iisip dahil pinepwesto ang alam nilang may bahid sa corruption para madali silang makatakas ng pera ng bayan. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusap.